First lesson natin, no, with DC generators. Okay, so far naman, okay, what we discussed is the fundamental principle of the two machines na di-discuss natin sa machines 1. No? Okay, so for today, no, di-discuss natin yung DC generator characteristic. Okay. Okay, so this lesson, okay, is already uploaded, no, on your Google Classroom. Ito siya. No? Okay, nandito siya. Ayun siya, no? Okay, sa under the module 2, DC generators. Okay, ang didiscuss ko, si DC generator characteristic. Okay, so kung sinabi kasing characteristic, ito yung iba't ibang type, no, ng DC generator. No? Ano ba yung iba't ibang klase na ginagamit natin? At saan siya nagkakaiba-iba? Okay. Now, kung natatandaan nyo, I already discussed this on our on last week. Okay, which is yung different part ng dynamo. Okay, the different part of dynamo. 'Di ba? Natatandaan nyo, ang isang dynamo, okay, ay may dalawang major part, 'di ba? The first one, sinatawag nating stator, and second one is yung rotor. Ang ginagawa ng stator, okay, natatandaan nyo, is siya yung nagpo-produce ng magnetic field natin. Di ba? Siya yung nagpo-produce ng magnetic field natin. Okay. Yung rotor naman, okay, siya yung moving part, which is composed of the armature core and armature winding. Okay, siya yung nagpo-produce ng kanyang E or yung electromotive force or mas kilala natin sa tawag na voltage. Okay. So, dito umiikot, okay, yung principle ng characteristic ng dynamo. Yan. Okay, yung sabi ko nga, yung iba, auxiliary part na lang yun. Okay, yung housing, yung bearing, yung shaft, di ba? Ito yung pinakamahalagang part ng isang dynamo. Okay, yung stator, nagpo-produce ng magnetic field, si rotor, nagpo-produce ng E or EMF. Okay. So, ano yung iba't ibang characteristic ng DC generator? Okay. So, merong actually tayong tatlo. Okay? At pwede natin siyang i-summarize by using our circuit. Okay. Now, okay, kung natatandaan nyo, so assume natin, meron tayong 4-pole na machine. Meron tayong state, meron tayong rotor dito sa gitna, no? Ayan. Tapos, meron tayong stator, okay, sa magkabilang gilid. Okay, so assume natin 4-pole to. Okay. So, paano ba natin summarize? Okay, ito by using circuit. Okay, kasi kung natatandaan nyo, si stator, meron din siyang tinatawag na field winding na nag-energize, okay, doon sa pole. Okay, kaya siya nagmamagnetize or kaya siya nagpo-produce ng field. Okay, na magnetic field. Okay, so dito naman, dito sa gitna, meron siya mga armature winding dyan. Eh, anong connection ng mga yan? Okay, pwede natin siyang i-summarize using a circuit. Using a circuit. Okay, now if you will draw this, okay, into a simple circuit, ito yung kalalabasan niya. So, meron kang armature or stator sa gitna na may terminal na positive, negative. Okay, at meron kang E sub G, ang E sub G yung napoproduce na EMF ng generator or tinatawag nating generated EMF. Okay, meron ka tinatawag na armature current na lumalabas sa kanya. At syempre, internally, meron siyang resistance. Ang tawag sa kanya, R sub A or armature resistance. Okay, so di ba ang ating mga resistance ay always naka-series. Di ba? Parang battery. Okay, parang ganito rin yan. No? Okay, so dito din, no? Okay, matatagpuan na rin natin sa armature circuit yung tinatawag na brush. No, ang brush, ang ginagawa niya is kung natatandaan nyo, okay, is one of the auxiliary part ng isang generator. Ibig siyang ginagawa niya, natatransmit. Okay, na output ng armature. Okay, brush, ang tawag doon. So, si brush, meron siyang tinatawag na brush drop or tinatawag na B sub P.
Or syempre, ito, meron din siyang equivalent na resistance, R sub B. Okay, now, the armature circuit, pag sinabi kong armature circuit, ito yun guys, no? Yan, yung naka-broken lang. Okay, it's in parallel with our field winding. Okay, field winding, ito siya. Okay, ang tawag sa ganyan ay shunt generator. Okay, shunt generator. Meaning, yung armature circuit, ito, yung naka-broken line, ay in parallel, di ba? Another term for shunt is parallel, in parallel with the field. Ito yung field. So, naka-parallel lang to. So, titingnan mo sa schematic sa diagram niya, okay, yung front view niya, okay, yung mga field winding dito ay naka-parallel dito sa armature. Parallel siya. Ang tawag doon, shunt generator. Okay. So ito yung itsura niya. Okay. So therefore, may lumalabas na current kay armature. Ito. Syempre, papasok yan sa magkabilang dulo. Okay. At node A. Okay. Syempre, dito na mapasok yung ating circuit analysis. Di ba? Okay, circuit analysis. Syempre, paano natin malalaman yung equivalent na value ng shunt field current, which is R sub SH, and the load current? Okay, syempre, by using our KCL or Kirchhoff's current law. Okay, can someone state to us, ano bang ibig sabihin ng KCL? Anong KCL? Anong Kirchhoff's current law, guys? Natatandaan nyo, anong definition niya? Okay, Vernon, anong definition ni KCL? Sige, open lang kayo ng mic. Go. Ano ibig sabihin ng KCL, guys? Mark. Sige, mag-open lang kayo ng mic. Kasi hindi ko nakikita yung Hello kung po, sino nag-open. ako, sir. Sige po, opo. Ano po, yung KCL po yung algebraic sum ng lahat ng currents na nag-enter saka nag-leave ng load. Okay, Tapos, so ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, yung current, yung sum ng lahat ng current entering a node is equal to 0. zero. Okay. So therefore, ang current entering dito ay I sub A. Ang current leaving ay I sub SH at I sub L. So dapat 0 yan. Di ba? So therefore, mas summarize natin yung value ng I sub A or ng armature current by using the formula I sub SH plus I sub N. Okay, ano yung value ng I sub SH? Okay, ang value ng I sub SH, kung mapapansin nyo dito, yung terminal voltage, which is the V, yan yung output niya. Okay, yung terminal voltage, yung V. Okay, siya ay shunted or nakaparallel dito, di ba? Tama ba? So therefore, yung terminal voltage na yan yung voltage reading dito. Tama? Okay? So therefore, okay, the V is just equivalent to the product of I sub SH and R sub SH. O, siyempre, madali lang to na yung I sub SH ay quotient ng V at ng R sub SH. Okay, yan yun. Si I sub SH. How about the P sub L? The I sub L. The I sub L, ang tawag dyan, load current. Yan yung tinatawag na output power ng isang generator. So therefore, para makuha natin yan, okay, merong binibigay palagi na tinatawag na output power. Okay, yung ibang tawag nila dito ay load power or yung iba pa nga, tawag nila dito nameplate rating eh. Kasi ito, yung mababasa yung mga rating. Ang tawag doon, output power. So yung output power ko ay equivalent sa terminal voltage multiplied by I sub L. Madali lang to kasi ang I sub L, okay, or load current ay quotient ng output power at ng terminal voltage. So meron ka ng value ng I sub L at value ng I sub S. Okay, so na-establish na natin ano yung mga magiging value ng I sub A in terms of I sub SH and I sub L. Okay, by using KCL. Okay, now, pupunta naman tayo dito. Paano natin malalaman yung generated EMF ng armature? Okay, syempre, gagamit na naman tayo ng isang existing law which is yung tinatawag natin KVL. Okay, at loop 1. Okay, at loop 1. Okay, so bago yun, syempre, konting recall lang muna. Ano ba ang KVL? Anong KVL? Anong in-state ng Kirchhoff sa voltage do?
Paki-refresh yung memory natin. Anong unit state ng KVL? Kirchhoff's voltage do. Mag-unmute na lang kayo ng mic. Anong sinasabi ng KVL? Ah, ah. Anyone? Anyone from the class? Sige, Andrea. Go. Yung sa KBL naman po, yung summation po nung mga voltage across sa isang loop ay 0 po. So, sabihin nun, yung summation ng lahat ng voltage drop within a certain loop is equal 0, right? So, therefore, ang sabi nila, yung voltage drop raw ay dapat 0. Tama? Siyempre, kung i-apply natin siya dito, no? Okay, kung ang rotation natin ay pakanan, yung flow ng current ay pakanan, eh syempre, ang generated EMF minus I sub A, R sub A. So voltage drop yan ng armature resistance. Tama ba? Kasi ang dadaan dito si I sub A. Minus, syempre, pagdating dito, dadaan ka na sa V or terminal voltage. Minus, paikot dito, ayun na siya. So ito naman si brush, meron yan usually brush drop voltage na ini-state sa problem. Okay, so tapos na kasi nakarating na siya sa negative terminal. So tapos na yung rotation. So yan ay 0. Tama. Okay. So, therefore, ang E sub G natin ay sum ng terminal voltage plus yung voltage drop sa armature which is R sub A plus yung brush drop na V sub D. So therefore, ito yung generated EMF ng isang shunt generator. Okay? Ayan siya. Na kung mapapansin niyo dito, no? Okay, yung KCL at yung KVL, syempre siya ay principle ng conservation of energy. Di ba? Conservation of energy. Ano ulit ang conservation of energy sa physics? Anong conservation of energy? Anong conservation of energy sa physics? Natatandaan niyo ba? Okay. Sige, mag-unmute lang kayo ng mic. Yan si Vernon. Sige, mag-unmute lang kayo ng mic. Sir, Sige lang, go. Sino na una? yung pagkakaalala ko po sa law of conservation of energy, ini-state po nun that energy cannot be created nor destroyed. Hence, it can be transferred into one form or another po. Sabihin nun, kung i-apply natin yung sinabi nyo, yung armature, generated EMF ng armature ay natatransform lang sa voltage drop ng armature resistance, ay ito, diba ito yon? Sa terminal voltage, ayan yon, at sa brush drop voltage, di ba? So, natatransform lang siya. Bumabalik rin siya. So, ang E sub G, ang generated EMF, hindi siya nade-destroy. Nalilipat lang. Di ba? Conservation of energy yun. Ganon din dito, di ba, sa KCL, yung sinasabi niya, yung terminal current, yung armature current ay nahahati lang sa dalawa. Si I sub SH at si I sub L. Siyempre, paano mo malalaman yung value niyan? Siyempre, depende yon sa kanilang current. Depende yon sa kanilang resistance. Di ba? Conservation of energy. Okay, so this is the first generator, the shunt. The second one is the series. As the name implies naman, sa series, ang ibig lang sabihin niyan, yung field winding ay naka-series sa armature circuit. Okay, so ibig sabihin nito, for example, ito yung armature circuit. Okay, syempre, meron kang internal resistance dyan, madumadaloy na I sub A. Okay, at sabi ko nga, yung armature circuit, dagdagan natin ng brush, I is in series with our field winding. So, meron niya ay series field winding. Wala siyang field winding dahil nga ito ay series generator. Ito na, series generator. So, pinagkaiba, syempre, instead na yung I sub A, nakahati sa dalawa, okay, si I sub A ay equal sa value ng I sub ST at ng I sub A. Kasi nga, series, di ba, pag nakaseries tayo, equal palagi ang mga current. Okay? Iba palagi yan. No? Siyempre, okay, ang mangyayari dito, okay, so, ang mangyayari dito, siyempre, yung E sub G dyan ay D
plus I sub A, R sub A, plus B sub B. Okay? Siyempre, si I sub A ay equal sa value ng I sub SE at ng I sub N. Okay, ganun lang siya. Okay, so shunt at series. Shunt series. Okay, in terms of voltage generation, ay syempre, no, ang shunt generator ay constant voltage. Tama ba? Di ba pag parallel tayo, constant ang voltage? So pag kailangan natin ng constant na voltage sa isang, for example, supply, ang gagamitin natin, syempre, shunt generator. Pag gusto natin ng constant current, ang gagamitin natin, series generator. Yes, di ba? Okay. Ito, constant current yan. Okay. Meaning, kung kailangan ko na mas malakas na current para mapaandar yung isang load, kung ano man yun, kailangan ko ng series generator. Okay. Kung gusto ko naman na constant yung voltage supply ko sa load ko, ito ang gagamitin ko, si shunt generator. Yes, di ba? Yan. Okay. So, that's the two types of generator. Okay? However, paano kung gusto ko siyang pagsabayin? Paano kung gagawin ko, gusto kong pagsabayin ang characteristic ng shunt at ng series? Kasi si shunt, meron siyang definitely shunt field winding. Yung isa, merong series field winding. However, paano kung gusto ko siyang pagsabayin or i-combine? Ang tawag naman doon, compound generator. Compound. Pag sinabing compound, meron kang dalawang field winding, isang shunt, isang series. Ibig sabihin nito, blend of both words of series and shunt. Okay? Series and shunt. Yung isa sa kanila, konektado ng buo doon sa series, sa armature circuit. Yung isa naman ay nag-excite. Yes, diba? Yung field winding, either yung isa dyan ay nakakonekta ng buo doon sa armature circuit at yung isa naman, ang ginagawa lang niya, nag-excite lang. Okay, now, dito sa category ng compound generator, meron dalawang klase. Yung isa tinatawag na long shunt, yung isa tinatawag na short shunt. Okay, isa-isahin natin. Okay, sabi ko nga kanina, pag sinabing compound generator, best of both worlds. You have a shunt field winding and a series field winding. Okay, sa long shunt compound generator, okay, si series field winding ay nakasiris kay armature at silang dalawa ay nakaparallel kay shunt. Okay, so let me repeat. The series field is in series with the armature circuit and in parallel with the shunt field winding. Okay, so titignan niyo yung diagram niyan, yan siya. No? Okay, so therefore, syempre, meron kang R sub A dyan. At dito, dagdagan natin ng R sub B, which is meron siyang equivalent na B sub B. Meaning, si series field, okay, ay konektado ng buo doon sa armature, okay, at siya ay in parallel or connected nearly in full, sabihin nun, kalahati lang, okay, sa shunt. Okay, meaning, okay, si series field, okay, ang nag-excite kay armature. Okay, pag sinabi excite, nag-excite. Okay, nag-excite. Okay, si series field ang nag-excite kay armature. Okay, so constant current siya, at the same way, constant voltage siya kasi meron shunt field. Okay, tingnan natin yung formula. Siyempre, okay, mapapansin nyo dito, yung value ng I sub A ay equal sa I sub S. Right? Kasi series nga sila eh, di ba? Yung value ng I sub A ay equal sa value ng I sub ST. Okay, series field current. Okay, which is equivalent to the sum of the two, which is the I sub L and the I sub S. Okay, same formula na in-state natin kay shunt generator. Pareho lang yun. Okay. Now, okay, ano yung magiging formula para sa E sub G? Siyempre, automatic yan. A-applyan ulit natin ng ating KVL. No? Okay, KVL at loop 1. Okay, therefore, yung kanyang E sub G or generated EMF
is equals to minus I sub A, R sub A, minus I sub SE, R sub SE. Ay, wait lang ah. Okay. Ah, okay. Sorry. Okay. Wait lang ah. Wait lang guys. No? Okay. Kapatensya. Okay, tayo. Okay. Kapatensya na, no? Okay. So, okay. Tayo. Ayan. Okay. So, balik tayo. Loop 1. Okay, syempre, ayan ay E sub G. Okay. Minus I sub A, R sub A, minus I sub SE, R sub SE. Okay. Minus B, terminal voltage. Okay. Minus B sub B is equal to 0. Okay. Since equal tong dalawang to, dahil nga nakasirit si armature at si series field, malamang, equal lang yan, which is ang value ng E sub G ay sum ng B I sub A, syempre, series si R sub A at si R sub B, equal lang yung current yan. No? Okay, plus B sub B. Okay, so either way, kung si I sub A lang naman or I sub S gagamitin, pareho lang naman yun. Since nakaseries sila. Okay, so that is for long shunt. The second one is short shunt. Pag sinabi naman short shunt, okay, remember, okay, dapat yung isa sa kanila nag-e-excite sa armature. In this case, ang ginagawa naman nito, okay, sa short shunt, instead na si series field ang nag-excite kay armature, si shunt field. Okay, guys? Kasi ba? Instead na si series field ang nag-excite kay armature, si shunt field. So, mapapansin nyo dito, yung kanya magiging drawing o yung kanya magiging equivalent na circuit ay okay, shunt pa rin o nakaparallel pa rin si shunt kay armature. Kaya lang, si series field ay nakasiris na kay load. Let me repeat. Si shunt field ay naka-shunt o nakaparallel kay armature. Okay. However, si series field ay nakasiris na kay load. Okay. Ang kanya magiging equivalent na drawing dyan ay ganyan. Okay, syempre, kunin natin yung kanya equivalent na A or na current, which is ang I sub A ay okay, same thing. Kaya lang dito, guys, si series ay nakasiris kay load, pwede natin sabihin na si I sub S ay equal to sub L. Okay? So, I sub S plus I sub L to the value of I sub A. I sub L is 5. Okay? So, yung current mo kay series ay equivalent plus yung current mo siya ay yung value ng I sub A. Okay? So, series field current ay para kay I sub L, syempre, ito-combine ko lang yan. Yan yung I sub A. Now, how about the value for our E sub G? Okay. Siyempre, magiging value for E sub G yan, eh siyempre, point ko yan, wala, di ba? Dapat. No? Kaya lang, hindi makukuha dito, kukunin ko siya. No, loop 1. Okay, at loop 1, okay, siyempre, okay, meron ako dyan, dali natin, ito ang R sub B. Siyempre, may equivalent ng voltage drop na B sub B. Okay, now, E sub G, therefore, is equivalent to minus I sub A, R sub A,
nakahiwalay na si CH sa armature. So, I sub SE, R sub SE, okay, minus B sub B, that will be 0. Okay, so therefore, the generated EMF is D plus I sub A, R sub A, plus I sub SE and R sub L are equal. So, therefore, pwede natin palitan to ng I sub L. No? Kasi equal lang naman yan, di ba? Kasi nga short siya. Plus, D sub B. Okay, yun yung E sub B. Okay, now, ano sa tingin nyo ang magiging value ng kanyang shunt field voltage? Okay, kasi remember, pag tayo ay nakashunt, dapat equivalent si B, equivalent to yung B sub SH dito. Tama. Tama ba? Pero hindi na ganun yung kaso kasi may dumagdag kang resistor which is yung series field. Okay, so hindi na yan yung value niya. Okay, so hindi equivalent yung terminal voltage at yung shunt field voltage. Hindi siya katulad ng shunt at ng long shunt compound. Okay, so ano magiging formula niyan? Malamang, okay, kukunin natin siya dito. Okay, in which ang magiging formula niya, okay, ay si I sub SH, okay, I sub SH, okay, minus V, ito, terminal voltage, minus I sub L R sub SE. Or I sub SE R sub SE. Oh, pareho lang naman yun. No? I sub L R sub SE is equals to 0. Ang kinukuhanan natin na value ay ito. Ito yung shunt field voltage or V sub SH. So, lipat natin sa kabila. No? Loop 2. Okay? Ito yung loop 2. No? Para makuha natin yung kanya equivalent na V sub SH. Ito yung loop 2. Okay? Yung labas. Na siyempre, ang kanya magiging I sub SH ay sum ng B, terminal voltage, at contribution ng voltage drop ni series field. Divided by, siyempre, R sub SH. Yan yung value ng kanyang I sub SH. Di ba? Okay, kasi sa long shunt, di ba, parang ang magiging natin kasi niyan, pag kinumpara nyo yung sa long shunt, ay di ba? Ang long shunt kasi, di ba? Parang ganito, no? Okay, compare natin yung dalawa. Okay. Yung long shunt, di ba yun yun? Yung naka-broken line. Pag long shunt, di ba ganyan yun? Ha? Guess nyo ba? Pag long shunt, ganyan yan. Di ba? Ayan o. Yung broken line. Long shunt yan, di ba? Okay, meaning, si series ay nakasiris kay armature. Okay, however, pag binaba natin yan, kaya yan tinawag na short shunt, shorted. Shorted yung circuit ng armature sa series, parang ginitna. No, di ba na short siya? Kaya yung tinatawag na short shunt. Shorted si series at si armature. Gets nyo ba? Okay? So, yung short shunt, binabalang niya. Okay, binabalang yung kanyang winding. Binabalang. Okay, ito yung long shunt, di ba? Yan yung short shunt. Sinorted, si series, at si armature. Kaya yan short shunt generator. Gets nyo ba? Okay. So, ngayon, no, let's solve several problems with regards to this discussion. Okay. So, meron akong 8 problems dito. Solve natin isa-isa, no? Okay. Okay.
Okay, number 1. Ayan, number 1. Sabi niya dito, 85 kilowatt, 120 volt shunt generator has an armature resistance of 0.23 and shunt field of 120. What will be the determine the generated EMF of the armature? Okay, number 1. Okay, ang output na B-even dito guys is 85,000 watts or 85 kilowatt. No? Tapos, ang sabi niya dyan, meron siyang terminal voltage na 120. Tapos, ang armature niya ay 0.23. Tapos, yung sinasabi niyang shunt field dyan ay 120. O, hinanap dito yung E. Okay, ito ay isang klase ng shunt generator. Okay, pag sinabing shunt, remember, okay, yung shunt field ay parallel kay series, kay armature circuit. Okay? So, when you analyze problems such as this, you have to know first their connection. Ito sa number 1, shunt field. Okay, madali lang yun. Kasi ang I sub A natin dyan ay sum ng I sub L at ng I sub SH. Di ba? Ang I sub L ay output over V, while yung I sub SH ay P over R sub SH. Di ba? Okay, so isa-isahin natin. No? Output is 85,000 over 120, while yung kanyang I sub SH ay 120 over 120. O, ilan to? Ilan si I sub A? Guys, ilan si I sub A? Number 1. Ilan? Ilan? Paki-unmute na lang yung mic nyo guys kasi hindi ko nababasa. 709.33 po. 709.33. Yes po, sir. Okay, 709.33 ha? 709.33. Okay. Na, the E sub G is the sum of the terminal voltage, the voltage in the actual. Okay, wala na. Na-actual, wala ng time brush eh. Okay, so, this is, ilan? 120 plus yung product ng dalawa na 33. Ito. Letter number 1. Ayan. Number 1. Ilan? Number 5, ilan guys? 283.15. 1.5 ba? 1.5. 1.5. 1.5. Okay, sige. Okay, sige. Okay, number 1, number 2. Okay. Okay, number 2, sabi dyan, an 85 kilowatt, 130 volt series generator has an average resistance of 0.24, series speed of 120. Okay, pag may correction lang dito sa number 2, ang series speed nila ay 0.2, 1.2 ka. Okay, correction, sa number 2, ang series speed nila ay 0.12, hindi 120. Okay. Okay, so determine that EMF generator R2. Okay, isa natin. Ang output ay 65,000. Tapos, ang kanyang terminal ay 130. Tapos, yung kanyang R sub A ay 0.24. Tapos, si R sub SE ay 0.12. Okay, hinahanap si E. Siyempre, okay, dahil nga ito ay nakasili, si I sub A ay I sub L at I sub SE na lang iba, kundi 65,000 over 130. O, ilan to? Ilan? Ilan si I sub A? 500 po, sir. 500 ano? 500 ilan? Sakto po, sir. 500. Sarado. Sarado 500 na, 500 na. Number 2. 500 na kita. Okay. The A sub B, syempre, yan ay B plus
R sub K, which is si series field at si armature, siyempre, i-series lang natin yung resistance ng dalawa. No? Ilan yan? 130 plus R sub A, that is 500. R sub A is 0.24 plus 0.12. O, ilan to? Guys, number 2. 310 volts po. 310 po. 310. Ito, Yes po. sarado, walang total, walang decimal. Wala po. Ay, wala. 310 volts. 310 volts. Okay. So, screenshot natin. Number 3. Okay, number 3. Sabi sa number 3, 88 kilowatt, 130 volt, long shunt, compound generator, has an armature resistance of 0.24, shunt field of 110, series field of 0.03. What will be the EMF generated by the armature if the brush voltage is 2 volt? Okay, number 3 is a long shunt machine, no? Okay, the output is 8 kilowatt. The terminal voltage is 130. Ang armature mo ay 0.24. Okay, shunt field is 110. Tapos, ang series field mo dyan ay 0.03. Tapos, meron ka ng brush drop dyan na 2. Okay. Ito ay long shunt. Pag sinabi long shunt, series field ka, armature yung dalawa, nakaparallel kay shunt field. Okay. So, actually, this is also the same formula as that of the shunt generator, na in which the I sub A is the sum of I sub L, 8,000 over 130, then, yung kanyang shunt field current ay 130, yun yung terminal voltage ng number 3, di ba? Over yung value ng shunt field resistance na 110. O, ilan si I sub A, guys? Ilan? 62.72 po, sir. Ilan? 62.72 po. 62.72 ampere. Okay. So, the formula for the generated EMF for a long shunt machine is the sum of the I sub A, sa armature ay naka-series kay series, malamang, ganyan lang yan. Tapos, magdagdag tayo ng P sub P. Okay, meron na tayong mga value niyan. Okay, isa-isahin natin. So, 130, 62.72, okay, 0.24, plus 0.03, plus 2. O, ilan to? Ilan si E sub G? Ilan? Ilan si E sub G? Ilan? 148.93 volts. 148.93. Yan yung number 3. Number 4. Okay, at 10 kilowatt, 120 volt short shunt, compound generator has an armature resistance of 0.25, shunt field of 180, series field of 0.04. What will be the EMF generated by the armature if the brush voltage is 1.2? Okay, isa natin. Ang output nito ay 10,000 watts, tapos terminal na 120, tapos ang armature niya ay 0.25. Tapos ang shunt field mo, or R sub SH, ay 120. Tapos series field mo, 0.04. Okay. Tapos meron kang brush drop na 1.2. Okay. Number 4 is an example of short shunt machine. Okay. Now, di ba ang formula natin dyan is ang I sub A ay sum ng I sub L at ng I sub SH. Okay, ang I sub SH, kung natatandaan nyo, ay ano? Okay, siya ay sum ng terminal voltage, I sub L, R sub SE, over R sub SH. Diba?
Okay. Siyempre, kunin muna natin to. Okay, ang I sub L ko ay output 10,000 over 120. O, ilan to? Ilan sa I sub L? Number 4. Para makuha natin sa I sub SH, ilan? Ilan to? Ilan? 10,000 divided by 120. Ilan? 83 po. 33 po. 33. Okay. So, pwede nating kunin to. Terminal voltage, 83.33. Tapos R sub SE. Ang R sub SE mo yun, 0.04. Over, the value for R sub SH is 120. Okay. O, ilan to? Ilan to, guys? Sa I sub SH, ilan? 0.02 po. Ay, 0.03. 1.02. 1.03 ampere. Okay, so therefore, ang I sub A ko dito ay 83.33 plus 1.03. O, ilan to? Siyempre, yan ay 84.36. Tama ba? 84.36. Okay, now, the formula for E sub G, no, for shortcut, is the sum of B, R sub L, R sub SE, plus, nakahiwalay na si series kay armature, di ba? Plus B sub B. Okay. So, yan ay 120 plus I sub N, nakuha natin 83.33. R sub S, R sub SE, 0.04. I sub A, ang I sub A natin yan ay 84.03. Diba? Okay. Multiplied by the value of R sub A is 0.35 plus 1.2. O, ilan to? Number 4. Ilan si A sub G? Number 4. Ilan? 144.42 po. 144.42. 42. Ganyan. Okay, so ito yung sagot. Number 4. Okay. Okay, punta tayo sa number 5. Ang number 5, sabi dito, at 12 kilowatt, 120 volt, long shunt compound generator. O, sige. Tulad ko na lang, as I read. No? 12 kilowatt, tapos sabi niya, merong terminal na 140, tapos ang armature resistance mo ay 0.28. Okay, tapos ang shunt field mo ay 120. Tapos meron kang series field na 0.025. Tapos merong dinagdag dito na tinatawag na diverter resistance na 0.3. What will be the generated EMF if the brush voltage is 1.5? Okay, sa number 5, okay, again, example pa rin siya ng long shunt, no? But the difference is, may siningit na isang klaseng generator, na isang klaseng resistance, ang tawag sa kanya diverter resistance. Ano ba ginagawa ng diverter resistance? Ang diverter resistance is a resistance that diverts, as the name implies, the current from field winding. Okay. Ang ginagawa ng diverter resistance, no, pinapababa niya yung current mo sa field winding. Pinapababa niya. Kaya ang ginagawa niya, no, syempre, para mabawasan ang current natin, ano ginagawa natin? Okay, so ang ginagawa natin, no, para mabawasan yung ginagawa nito is, syempre, the field winding na binabanggit dito is none other than the series field. Okay, series field. So, dinadivide niya, pinapababa niya yung current, okay, sa series field. So, instead na yung current mo, didiretso sa series field,
i-divert yung iba sa diverter resistance. I-divert niya. Okay, pabababain lang niya. Okay. So, which is, ano connection niya? Sa series field, which is in parallel with series field winding. Okay. So, the R sub D or the diverter resistance is always in parallel with the series field winding, whatever the connection is. Okay. So, ano nangyayari dyan? Ito. Na, syempre, si R sub D is always in parallel with R sub D. R sub SC. But the same computation applies. Okay. Now, okay. Siyempre, kunin muna natin sa I sub A. Ang I sub A natin is none other than the output current plus the current in the shunt field. So that is 140 over 120. O, ilan to? Ilan yan? 86.88. 86.88. Okay? Ampere. Okay. So, kumpituhin natin yung picture ng E. Okay, the formula for E is V plus I sub A. This is a short, a long shunt machine. Naka-series C, series field kay armature. But since meron na tayong diverter resistance na nakaparallel, syempre kunin natin yung kanyang total combination, which is none other than the R sub SE is in parallel with R sub D. Syempre, paano makukuha yung total na resistance? So, syempre, kunin natin yung principle ng kanyang resistance. Syempre, R sub SE, no, product over sum, R sub D, over their sum, right? Ito yung parallel combination ng dalawa, di ba? Yan. Parallel combination yan. No? Okay, so, plus R sub A, okay, plus D sub B. Okay. Ngayon, syempre, kumpletuhin natin yung picture that is 140 plus R sub A. Ang I sub A ito ay nakuha na natin 86.88 multiplied by parallel combination ng dalawa na series at ng diverter, that is 0.025. Okay, multiplied by 0.3. Okay. 0.3 over 0.025 plus 0.3. Okay, yan yung parallel combination ng dalawa. Plus, nakahiwalay sila. Okay, sa armature. Ang armature ay 0.28 plus 1.5. O, ilan to? Ilan yan? 168.52. 168.52. 168.52 volts. So, ito yung sagot sa number 5. Okay. Number 5, number 6. Okay, number 6. 15 kilowatt. Okay, 140 volt, short shunt. Short shunt, compound generator has an armature resistance of 0.3. Tapos shunt field pa rin na 130. Tapos may series field kang 0.045. Okay, meron kang dinagdag dito na interpole winding na 0.4. Okay, hinahanap yung E, which may value siyang E sub B na 1.2. Okay, number 6. Okay, again, ito yung short machine, but the difference is, meron tayong dinagdag na winding na R sub I or interpole winding. Ang ginagawa ng interpole winding is, if it's a resistance that mitigates
the magnetic flux received by the armature. So, ginagawa ni interpole winding kaya tinawag na interpole as if may extension yung resistance ng field winding doon sa armature. As if, kaya nga interpole eh. Ang ginagawa niya, para mapababa yung pag-produce ng magnetic field, ang ginagawa niya, sinisingit siya doon sa armature circuit. Sinisingit. Okay, sinisingit siya. Okay? Which is, okay, in series with the armature winding. Okay? Okay, remember, yung mga sinisingit ng mga resistance dito, ay meron siyang special purpose. Okay, which is, for example lang, mapababa yung consumption, mapabilis yung speed, mapataas or mababa yung flux. In other words, auxiliary lang siya. Not necessary naman talaga na dapat siyang nandoon. Di ba? Not necessary naman na dapat nandoon yung mga resistance na to. Okay, kaya ang tawag dito sa R sub I at kung sa R sub D is yung mga auxiliary winding. Marami pa kayong pagdaan ng ganyan. As we go on. Okay, but for the meantime, okay, the R sub I is in series with the armature winding. Okay, siyempre, madali lang yun. Na, alam niyo na paano siya isisingit. Okay, so number 6 is a short shunt machine. Okay, siyempre, muna naman sa I sub L. Sa I sub L, para makuha natin sa I sub SH. So, is 15,000 over 140. Ilan to? Ilan yan? Tama, 107.143. Tama? Yes po. Okay, so yan, tama yung calculator. 107.148 ampere. Okay, how about this one? The I sub SH therefore is 140 plus 107.143 multiplied by, ayun, ang I sub S mo 0.045 divided by, ayun, I sub SH is 120. O, ilan to? Guys? Ilan yan? Ilan? Ilan si number sa I sub SH? 1.11. 5.11. 1.11. 1.11. 1.11. Oh, ayan. So therefore, si I sub A has a value of 107.143 plus 1.11. So yan ay may value ng 108.253. Tama? Yan yung value ng I sub A. Okay. So si E sub G, therefore, ito ay short shunt. So therefore, that is B plus R sub L, R sub SE. Okay, ang armature circuit ay armature, kaya lang, nagsingit tayo ng interpole resistance sa kanya, therefore, syempre, yan ay nakaseries ng R sub I. Ayan. Kaya nga nakaseries, diba? Plus lang natin. Okay. Plus B sub B. No? Okay, so ilan yan? So yan ay 140, 107.143, R sub SE. Ang R sub SE natin, 0.045. Okay, plus 108.253 plus, ay, sorry. Okay, add natin yung dalawa. Ang R sub A mo, 0.3. Ang R sub I mo ay 0.4 plus brush drop na 1.2. O, ilan yan? Ilan to? Number 6, ilan yan? Sir, 221.798 po. Ilan? 221.798. 221.798 798 po.
798 volts. That is for number 6. Okay? Okay, number 7 tayo. Actually, si number 7 has the same given as that of number 3. But the difference is, it is short-shunted. Kasi sa number 3 dito, sa mga example problem, long shunt yung sample. Ito, gagawin lang natin short shunt. Dali lang yun. Kasi kung ano yung mga given dito sa number 3, yun din yung sa number 7. Ang difference lang yung connection. Okay. Now, okay. So, for the sake ng ating discussion, kopyahin ko lang sa number 3. Okay. Siyempre. Hindi. Okay, ulitin na lang natin yung computation ng I sub L. Ang I sub L sa number 7, gamitin niyo yung data ng number 3, ay 8,000 over 130. Ilan to? Number 7. Ilan si I sub L? Ilan? Ilan si number 7? 61.53. Ilan? 61.53 po. 538. 5-3. Okay. Ganito 5-3. 61.54 po. 54. Okay. Okay. Okay, so then for the I sub SH, for this one, is 130 plus 61.54. Okay, the value for R sub S here is 0.03, di ba? Over. Ayun, 110 yung sample niya. Ilan to? Ilan? Number 7, ilan? Ilan? Number 7. 1.2 amperes per second. 1.2. Okay. So, syempre, yan ay sum ng I sub L na 61.54 at 1.2. Na? So, yan ay 62.74. Right? Tama? 61.74. Okay. So, the E sub G is none other than, okay, 130, the V, I sub L, multiplied by R sub SE, plus I sub A, multiplied by R sub A, plus 2. Tama? Plus 2. O, ilan to? Number 7. Ilan? 148.9. 148.9 9. volts. Ayan. Yan yung number 7. Number 8. Last one. Okay, same given as number 4, but this time you will connect it to long shunt. Okay, same given. Okay, number 8. Okay, syempre kunin muna natin yung mga value ng I sub A. Ang I sub A, pwede na natin siyang diretso. Actually, is I sub L plus I sub SH. Okay, so 10,000 over 120, that is the value for I sub L. And 120 over 120, yan yung value ng I sub SH. O, ilan yan? Ilan si I sub A? Number 8. Ilan? $84.33. 33 amperes. Okay, madalamang ito ay long shunt compound generator. Pwede na natin siyang diretso dahil series ay naka-series kay armature. Okay, so yan ay E sub G, that is 120, diba? Plus 84.33. Okay, so number 4, 0.25 plus 0.04. Okay. Plus 1.2. O, ilan to? Ilan yan? 145.566 po. Point ilan? 66 po.
Okay, so lumabas dito 145.772. No? 0.66. Okay. Pareho lang naman. 145.6. Yan. Okay. So, that's it, no? So, may mga tanong ba kayo so far? May tanong ba kayo so far, guys, sa lesson? Ang characteristic. May tanong ba so far? May tanong? Wala. May tanong ba so far, guys? Sa lesson? Wala naman. Okay, how about yung iba? May tanong ba? Wala naman po, sir. Okay, kung wala nang tanong, so... Okay. So, check lang muna ng attendance, no? Okay. Sir. Po, yes. Sir, pwede po pa-send po ng mga screenshot, sir, ng mga computation. Send ko to. Send ko. Okay po, sige po. Pati yung video recording nito, guys, i-upload ko naman, no? Papatapusin ko lang yung loading. No? Okay. Okay. So, paki-unmute na lang yung mic na kung nandito kayo. Jancy, nandito? Jancy, nandito? Present po, sir. Prince Gabriel. Present po, sir. Saya Dakaymat. Present po, sir. Jefferson Gakay. Present po, sir. Cyril Zambrona. Jesset Austria. Jesset Present po, Austria. sir. Raymond Bonton. Present po, sir. Jan Modesto Haginod. Charles Magpantay. Present po, sir. Mark Joseph Ramos. Present. Rafael David. Present po, sir. Carl Dagilan. Present po, sir. Vernon Belago. Present po, sir. Rex Raula. Present po, sir. Kiel Cruz. Gabriel Cruz. Kiel Present po, sir. Earl Toralba. Present po, sir. Marcelito de la Cruz. Present po, sir. Shane Lorejas. Shane. Shane. Wala. Sian Dizon. Present po, sir. Luis Miranda. Present, sir. Piolo Yamat. Present po, sir. Christian Regala. Present po. Yester Godes. Present po. Nico Briones. Present, sir. Briones. Andre Bello. Present po. Aaron Ciscar. Present po, sir. Richard Gabisan. Gabisan. Wala. Roberto Castillo. Present po, sir. Eliza Paharin. Alisa. Jane Present Paharin. po. Sophia Antonio. Present po. Chris Tibuli. Rachel Galagate. Present po. Sara Faye Guerrero. Present po. Bianca Anbete. Present po. Judy Abejo. Present po. Andrea Rivaya. Present po. Gabriel Panti. Gabriel. Wala. Yasmin Lagman. Present po. Eliza Licon. Present po. Danica Abayon. Present po. Delorin Velasco. Present po. Eliza Sabayan. Present po. Gabayan po, sir. Ano to? Gabayan. Gabayan po. Gabayan. Sorry. Gabayan. Okay, Dayan Ismundo. Present po. Tisha Rivera. Present po. Johanna Abayon. Johanna. Wala.
Si Zania Jen Mendez. Jen Mendez. Mendez. Wala. Mendez. Wala ba? Mendez. Wala. Okay, may hindi pa natawag. May hindi pa natawag.